Assalamualaikum Ate LR. Nais ko po kayong batiin ng magandang hapon at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan insyaallah. Jazakallahu khairakum sa inyo kasama ang direktor ng DXAE-FM. Nais ko lang po sanang ibahagi sa inyo ang kasaysayan ng aking buhay na kapupulutan ng aral ng mga anak at mga magulang. Ganito ko po sisimula ng aking kasaysayan. Ako po si Sam, isang babae. Nagkahiwalay ang aking mga magulang sa edad kong 9 na taon pa lamang. At meron po akong kapatid na 2. Ang 2 kong kapatid ay napunta sa nanay ko. At ako naman ay ibinigay ako ng nanay ko sa tatay ko. Ilang beses akong pumupunta sa nanay ko dahil gusto kong dun muna ako lumaki sa piling niya kasama ang mga kapatid ko. Pero ang sabi ng nanay ko, hindi na raw niya kayang buhayin. Kaya ibinalik niya ako sa tatay ko. Pabalik-balik ako sa nanay ko. Pero walang nangyayari dahil ibinabalik pa rin niya ako sa tatay ko. Nakikitira lamang sa kapatid niya ang nanay ko. Ang sabi naman ng kapatid niya ay hayaan na lang daw akong doon sa kanila. Kasi kung anuman ang makain nila ay makain din namin. Pero ayaw pa rin ng nanay ko. Ibinabalik pa rin niya ako sa tatay ko. Hanggang sa huling pagpunta ko doon sa nanay ko upang ihatid ang pera na suporta ng tatay ko sa mga kapatid ko. At hindi ko nakita doon ang nanay ko sa bahay ng kapatid niya. Kaya sa mga pinsan ko na lang at kapatid ko ang nakita ko doon. Doon ko na lamang ibinigay yung pera at nasabi ko sa kanila na kung ayaw sa akin ng nanay ko, ayaw ko na rin sa kanya. Habang binabanggit ko yan, ate, tumutulo ang luha ko. Walang araw na pagpunta ko doon na hindi ako umiiyak dahil naaawa ako sa sarili ko na para bang ipinagsisiksikan ko ang sarili ko sa nanay ko. Ilang beses pa akong pabalik-balik. Pero yun din ang sinasabi ng nanay ko na bumalik na ako sa tatay ko. Hanggang sa tuluyan na akong napagod sa pagpunta dun sa kanila. Kaya't hindi na ako pumunta pang muli doon sa nanay ko. Nang nasa grade 6 na ako, malapit na ang graduation namin. Dumating na ang araw ng aking pagdadalaga. At hindi ko alam kung ano ang aking gagawin dahil sa wala akong masabihan. Dahil nahihiya rin ako sa tatay ko na sabihin sa kanya dahil lalaki siya. At saka wala rin siyang oras para sa akin. Kaya dun ko na lamang sinabi sa classmate ko na mas matanda sa akin na naging close friend ko. Dahil sa dalaga na siya at alam na niya ang gagawin. Siya na lang ang sinabihan ko na para maturuan niya ako sa aking gagawin. Dahil sa kabaitan niya, ay siya ang nagdala sa akin doon sa nanay niya para paliguan ako at mapaalalahanan sa aking dapat gawin dahil sa ganap na akong dalaga. Napaiyak ako noon, ate. Dahil nasabi ko sa sarili ko, na dapat sana nanay ko ang karamay ko ngayon. Pero wala siya. Sobrang sakit na magdadalaga na ako. Ibang tao pa na di ko naman kadugo ang karamay ko. Hanggang sa sumapit ang graduation ko ng grade 6. Ang sponsor ko lang ay ang pinsan ng aking ama at isinalin na nila ako sa handaan ng graduation ng anak ng kapatid niya. Sa graduation ko,
Hindi man lang nag-attend ang nanay ko, pati mga kapatid ko. At yung tatay ko naman nag-attend nga, pero saglit lang siya at umalis pa rin. Ate, feeling ko kawawa talaga ako. Dahil parang wala akong mga magulang. Para akong isang ulila sa magulang. Samantala buhay pa naman ang dalawa kong mga magulang. Ang trabaho ng aking ama sa umaga ay cashier siya sa isang barber shop. At sa gabi naman ay cashier din siya sa isang bakery. Uuwi lang siya ng bahay kadalasan ay alas 12 na ng hating gabi. At aalis naman ng bahay mga alas 4 o alas 5 ng umaga. Sa tuwing gigising ako, tanging pera at almusal lang ang mamumulatan ko sa lamesa. Minsan lang kaming magkasama ng tatay ko sa bahay dahil nga wala na siyang oras. Nang sumapit ako ng first year high school, tuwing uwian ay doon na ako dumidiretso sa barbershop na pinagtatrabahuan ng tatay ko. Binibigyan lang ako ng tatay ko ng pera para makabili ako ng pagkain ko sa tanghali. Lagi akong kumakain sa tanghalian sa isang karinderya. At minsan lang kaming magkasabay ng tatay ko sa pagkain. Hanggang sa dumating ang araw na may pinsan siyang matanda na walang matutuluyan. Yung pinsan niya na yon ay doon niya pinatuloy sa bahay. Hindi naman ako nag-react na doon tumira sa bahay yung pinsan niya. Habang tumatagal yung pinsan niya, yun na ang nagluluto ng tanghalian at hapunan sa bahay. Kaya pag uwi ko sa bahay ay nakikita ko ng ready na ang pagkain. Sinasabihan niya ako na kumain na. Ang sinasabi ko ay mauna na siyang kumain at mamaya na lang ako. Laging ganyan. Siya ang pinapauna kong kumain. Yung tatay ko naman pag uwi sa bahay ay nakakain na yon. Hanggang sa dumating ang araw, habang ako'y natutulog sa aking kwarto. Dahil sa malikot akong matulog, ang mga paa at kamay ko ay kung saan-saan na napapadpad sa kalikutan. Pagtaas ko ng kamay ko ay may natabig ako. Bigla akong nagising at pagkabukas ko ng mata ko, isang mukha ang nakita ko. Mukha ng pinsan ng tatay ko sa harap ng mukha ko. At sa takot ko ay tumayo ako kaagad. At yun nakita ko na pumasok pala sa kwarto ko ang pinsan ng tatay ko. At sinabi niyang, "Huwag kang sisigaw, pahalik naman dyan." Bumaba ako sa higaan. Agad-agad pero hinawakan niya ang kamay ko. Itinulak ko siya at tumakbo ako papunta sa pintuan. Pero naabutan pa rin niya ako. At kumuha siya ng baril. Ibinigay niya sa akin ang baril na yon at sabi niyang, "Barilin mo ako." Nanginig ako sa sobrang takot. At sa muli itinulak ko na naman siya dahil nasa pintuan na ako. Agad-agad kong inalis ang lock ng pintuan at lumabas ako ng bahay. Tumakbo ako. At sa mga oras na yon ay alas 4 na pala ng madaling araw dahil hindi pala umuwi ang tatay ko. Doon ako pumunta sa labas ng kapitbahay namin na may duyan at doon ako nagpalipas ng oras habang hinihintay kong sumikat ang araw. Sa pagsapit ng alas 6:30 ng umaga, dumaan ang pinsan ng tatay ko na binata. Ang sabi ko kung okay lang ba na samahan niya or sumama siya sa akin sa bahay. Kasi hindi ko mabuksan yung pintuan ng CR sa bahay. Baka sakaling makaya niyang buksan. Yun na lang ang sinabi ko na paraan para may makasama ako sa pag-uwi sa bahay. Nagsinungaling ako at sumama naman siya sa bahay.
Ang sinabi ko sa kanya ay mamaya ka na lang umalis. Hintayin mo ako, gagawaan kita ng almusal mo. At mag-almusal ka muna habang maliligo muna ako. Ang sabi naman ng pinsan ng tatay ko na binata ay okay. Nandun din yung pinsan ng tatay ko sa bahay. Pero di na lang ako nagpahalata sa pinsan ng tatay ko na binata tungkol sa mga nangyari kaninang madaling araw. Hindi naman ako malapitan ng pinsan ng tatay ko na matanda kasi yung CR namin sa loob ng bahay ay malapit sa kwarto ko. At ang lamesa naman na nilagyan ko ng almusal ng pinsan ko ay nasa tabi ng kwarto ko. Simula nang mangyari sa akin na pumasok sa kwarto ko ang matandang yun, ay hindi na ako doon natutulog sa bahay. Doon na ako natutulog sa kaibigan ko dahil sobrang natatakot akong matulog sa bahay. Dahil ang kwarto ko ay walang pintuan, tanging kurtina lang ang meron. At ang tatay ko'y kadalasan hindi na natutulog sa bahay. Hindi na rin ako nagsumbong sa tatay ko dahil natatakot ako na pag malaman niya ang pagpasok ng pinsan niya sa kwarto ko, ay baka mapatay pa niya ang pinsan niya. Ayokong maging kriminal ang tatay ko. At saka hindi naman ako nagalaw ng pinsan niya, kaya inilihim ko na lang. Wala akong pinagsabihan na kahit sino para walang magsumbong sa tatay ko. Sa tuwing uuwi ako sa bahay, nagpapasama ako sa mga kaibigan ko para makaiwas ako sa pinsan ng tatay ko. Hanggang sa nasa second year high school na ako, yung pinsan ko pinsan ng tatay ko ay umalis na rin sa bahay at umuwi na sa lugar nila. Habang naglilinis ako ng kwarto ay may nakita akong isang sulat na inilagay sa loob ng box ng mga gamit ko. Binasa ko yun at yun pala ay sulat ng pinsan ng tatay ko. At ang sabi niya, "Bay, noon pa man minahal na kita. Sorry sa nagawa kong pagpasok sa kwarto mo." Yun lang ang binasa ko, ate, at pinunit ko ang sulat. Hindi ko na tinapos basahin pa dahil nagngingit-ngit ako sa galit. Kaya mapunit ko ay sinunog ko pa. Ilang araw ang nakalipas ay nagkasakit ako. Nilagnat ako. Nagka-sore eyes at chicken pox. Umabot ng 1 buwan ang absent ko sa pag-aaral dahil lumubha ang sakit ko. At wala naman nag-aalaga sa akin kundi ang sarili ko. Yung tatay ko, binibigyan lang ako ng pera pambili ng gamot. Kaya kahit na mahina ang katawan ko ay lumalabas ako ng bahay para lang makabili ng gamot. Hanggang isang araw, habang natutulog ako ay nagulat na lamang ako dahil may gumising sa akin. Pagkadilat ko ng mga mata ko ay nanay ko ang nakita ko. At ang sabi sa akin ay dadalhin kita sa bahay at doon ka na tumira. May sakit ka pala, wala kang kasama. Pinapabayaan ka pala ng tatay mo. Hindi na ako nagsalita, sumama na lamang ako sa kanya. Nang nasa bahay na ako, dun pa rin sila ng mga kapatid kong nakikitira sa tiyuhin namin, kasama ang mga pamilya ng tiyuhin namin. Samantala ang nanay ko ay inasikaso niya ang pagkain ko at siya na rin ang naligo sa akin. At ang sabi pa, "Bakit mo naman sinabi na di mo na ako mahal?" Ang sabi ko, "Hindi ko naman sinabi yun. Ang sinabi ko, kung hindi mo ako mahal, hindi na rin kita mahal. Ilang beses akong bumabalik sa'yo, pero pinapauwi mo rin ako." Pero hindi na nakikinig ang nanay ko sa mga paliwanag ko. Ang nasa isip lang niya ay hindi ko na siya mahal. Hanggang sa makalipas ang 2 buwan ng pag-aalaga niya sa akin ay gumaling na ako. At nagpasya akong mag-abroad na lang ako sa edad kong 14 years old.
Hindi ko na inisip na bata pa ako para mag-abroad. Ang inisip ko ay kung paano ko mapatayuan ng sariling bahay ang nanay ko. Dahil hindi ko kayang makita siya at mga kapatid kong nakikitira lang. Dahil napakahirap ang buhay na makikitira ka lang. Ang sabi ng nanay ko ay huwag na raw akong mag-abroad. Ang sabi ko ay hindi pwede yun. Kakayanin ko naman. Ang sabi niya ay saan daw ako kukuha ng panggastos para sa medical. Para sa mga recruiter, kasi bago nila ginagawa ng papeles ang mga aplikante, ay kapag nagpa-medical muna ang mga aplikante. At pati na rin ang pangbayad sa medical na yun ay pera ng aplikante. Saan daw ako kukuha ng gastos? Ang naisip ko naman ay may cellphone naman ako at maibenta pa yun ng medyo malaking halaga. Kaya yun ang sinabi ko sa nanay ko na ibebenta ko ang cellphone ko para may panggastos ako pang medical. Hanggang sa naibenta ko nga ang cellphone ko at tumasa naman ako sa medical. Napadali ang pag-alis ko ng Pilipinas papuntang abroad sa edad ko na 14 years old. Kinaya ko ang 3 taon na kontrata sa abroad. Sa 3 taon na yan, hindi ako nakapagpatayo ng bahay. Dahil ang 3 months ko ay kinuha ng agency. 4 months naman ibinayad sa mga recruiter. Kaya 7 months wala akong sahod. At sumunod dyan na operahan ng nanay ko dahil naging 50-50 ang buhay niya. Kaya naibayad naman sa ospital ang naipon kong pera. Sumunod naman ng mag-asawa ang kapatid ko. Kaya doon naman napunta yung perang naipon ko. At ang sunod ay tinubos ko ang lupa ng tiyuhin ko sa pag-aakalang pakikinabangan namin. Pero wala pala. Pag-uwi ko ng Pilipinas, hindi raw pera ko ang itinubos sa lupa nila. Ngunit ang sabi ng auntie ko, ay pera ko raw yun. Alam din niya, pero sabi ng nanay ko ay hayaan ko na lang daw yun para walang problema. Kaya yun, 3 taon ko sa pag-a-abroad ko ay wala akong naipagawang bahay. Nang matapos ko ang 1 month na pananalagi o pamamalagi ko sa amin, ay nag-apply naman ako pabalik sa abroad. Dahil pangarap ko talagang makapagpatayo ng bahay para sa nanay ko. Napadali rin ang pagbalik ko sa abroad. Wala akong hirap na pinagdaanan sa mga papeles ko. Nang nasa Dubai na ako, 1 taon lang ang nakaya ko dahil sa mga kapatid ng amo ko. 3 silang may gusto sa akin. Puro binata at ayoko naman sa kanila. Dahil hindi yun ang ipinunta ko sa abroad ang mag-asawa ng ibang lahi o makipaglandian. Hindi ko na kaya na mamamalagi sa bahay ng amo ko. Alam din ng amo ko ang ginagawa ng mga kapatid niya na kung saan-saan humahawak sa katawan ko habang hindi nila ako nagagalaw. Naisipan kong magsinungaling sa amo ko na uuwi ako dahil nasa hospital ang nanay ko. Kailangan niya ng may bantay sa kanya dahil mag-isa lang ako na anak niya na wala akong kapatid. Sa pagsisinungaling ko na yan ay sinabi ko rin sa nanay ko at humingi ako ng patawad sa kanya. Kung magamit ko man sa kasinungalingan, ang sabi niya sa akin kung yan lang ang paraan na makakauwi ka lang, walang problema, ang importante ay makauwi ka ng maayos. Dahil sa mga sinabi ko sa amo ko na ang nanay ko ay nasa hospital ay pinauwi naman nila ako ng maayos. Mabait kasi ang amo ko pero manyakis lang ang mga kapatid niya. At wala siyang nagawa sa mga kapatid niya dahil mas matanda ang mga kapatid niya kesa sa kanya. At ang nanay nila ay wala ring pakialam sa anumang gagawin ng kanyang mga anak. Alhamdulillah nakauwi ako ng maayos at may naipon din akong pera.
Kaya nakapagpatayo ako ng bahay pero hindi natapos kasi kulang sa budget. Kaya nagpasya na naman akong bumalik sa abroad para tapusin ang bahay na pinapatayo ko. Hanggang sa nakabalik na naman ako sa abroad ay paunti-unting tinatapos ang bahay na ipinapagawa ko. At hindi nagtagal ay lumipat na rin ang nanay at mga kapatid ko sa bahay na yon. At sobrang saya ko dahil natupad ko ang pangarap kong makapagtayo ng bahay. Hanggang sa nakatapos ako ng 2 taong kontrata, pag nakauwi naman ako ng Pilipinas at nakita ko ang bahay na ipinatayo ko, di man siya malaki, pero okay na yon, sapat na para sa amin. Ang importante ay sariling bahay namin ang tinitirhan namin. At dyan nagtatapos ang kwento ng aking buhay. Pero yung mga pangyayaring yun sa buhay ko noon, na lumaki na parang ulila, ay hanggang ngayon hindi ko pa rin makakalimutan. At hanggang ngayon, ang sakit na pinagdaanan ko sa pangangailangan ng pagmamahal ng magulang ay nasa puso ko pa rin at isipan na kailanman ay hindi ko makakalimutan. Kaya sana sa mga magulang na nakikinig sa ngayon, mahalin ninyo ang inyong anak, lalo pag babae. Kung maghihiwalay kayo ng asawa ninyo, palakihin ninyo sa tabi ninyo ang anak nyong babae. Dahil kayo ang kailangan ng mga anak na babae, kailangan nila ng nanay na magtuturo sa kanila. At para naman sa mga anak na lumaki na parang ulila, na katulad ko, may nanay at tatay naman, huwag gumawa ng masama. Huwag magpasaway, magpakabait at maging masipag dahil makikita mo rin ang resulta ng iyong mga pinagdadaanang hirap. Basta huwag ka lang mawala ng pag-asa, hindi porket nangulila ka na sa pagmamahal ng magulang ay magpasaway ka na dahil wala namang nagmamahal sa'yo, alalahanin mo kung gagawa ka pa ng masama, sarili mo rin ang kawawa. Kaya huwag mawala ng pag-asa dahil hindi habang buhay ay hirap lang ang iyong pagdaraanan. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Sam. Nasaan ka ngayon? Nasaan pusong nalulungkot? Para sa kanyang kasaysayan, unang-una ay nagpapasalamat ako sa iyo, Sam, sa iyong pagpadala ng iyong liham kasaysayan. At pangalawa dyan, sa iyong kasaysayan ay nakita ko at naintindihan ko na kapag ang tao pala ay may mga hindrance or may mga hadlang sa buhay nila noong bata pa sila, kapag sila hindi sumuko, ay makukuha pa rin nila ang kanilang munting pangarap, ika nga nung kantang Aegis. Kaya sa'yo, Sama, sa iyong mumunting pangarap na makapagpatayo ng bahay, sa ilang taon mong pamamalagi sa abroad, ay nakuha mo rin ang iyong pangarap. Oo nga't noon ay nasaktan ka dahil sa nangyaring feeling mo ay isa ka ng ulila. Pero Sam, ang bawat pangyayari sa buhay ng tao ay may dahilan. Maaaring naging dahilan yung hindi ka naasikaso ng nanay mo at hindi ka nabigyan ng oras ng tatay mo, kaya ka umabot sa ganyan. Dahil siguro kung meron lang silang panahon para sa iyo noon, siguro hindi mo pa naabot ang kakayahan mong yan. Dahil ika nga, lalong-lalo na sa nakikita natin sa mga kabataan ngayon, kapag meron ang nanay at tatay nila, ay lagi silang nakaasa dito. Kaya sa tulad mo, bata ka pa at 14 years old, lumipad ka na ng ibang bansa. Napakatatag ng iyong mga tuhod para harapin ang iyong kapalaran sa ibang bansa, samantalang ay napakabata mo pa. Ngunit sa kabila noon ay nagtagumpay ka. Kaya maraming salamat at mabuhay ka, kabayan.